Isa kami dun sa mga pinagtagpo ng mas. Yung babae dapat iniingatan. Hey guys, it's Kyla and welcome back to my channel. So, for today's video is I'm with Paul Jasper again and we're gonna be answering the questions that I've posted last month. As in, super tagal na nun and hindi pa namin nasasagutan yung mga questions na yun. So, for today, yun yung gagawin namin. So, nag-send kami nun sa Instagram and sa Curious Cat na isend nyo dun yung mga questions na nyo sa amin. So, for today, yun yung gagawin namin. So, let's start. Hello. Go. Warm up lang. Ito muna. First question. Paano po kayo nagkakilala? If I'm not mistaken, nakilala ko siya sa common friend namin. Tapos, naging friend ko siya sa Facebook mga around Bago tayo mag July. Bale, friends na kami sa Facebook. But, friends lang kami sa Facebook yun. Parang hindi pa kami nag-uusap, ganyan. Tapos yun. Tapos, isa kami dun sa mga pinagtagpo ng masi. Kaya shoutout sa mga pinagtagpo ng masi dyan. Tapos ayun, nagpa-picture siya sa akin. Hindi totoo yun siya. Hindi, seryoso, nagpa-picture ako sa kanya nun. Same. Tapos best friend na kami nun. Yan. Ito medyo, ito muna. First impression nyo sa isa't isa. Ako muna. Ito na muna. Siguro hindi, mabait na talaga tingin ko sa kanya nun. Kasi nga, yun nga, knowing na yung friend ko, friend din siya, tapos okay naman daw pala. Kasi yun, nagkakilala kami. Mabait niya. Ako, first impression ko, ano nga ba? Ayos mo yan. First impression ko na nga ba? Hindi ko alam. Ano yung first impression mo? Friendly. Friendly. Which is totoo naman talaga. Sabihin yung hindi. Totoo talaga. Yeah. Next, ito. Abot naman sa relationship. How to know if you're loving your partner right? How to know if you're paano lang? Medyo mahirap-hirap yun Hindi, pero sa akin siguro, lang. Siguro tama pa yung pagmamahal mo sa kanya if parehas kayo nag-grow. Kasi pag parehas pa kayo nag-grow, meaning nun, positive pa yung love mo sa kanya, ganun. Positive pa yung mga nangyayari sa inyo. Kasi pag hindi na, yun yung siguro yung nagiging toxic. Ikaw? Ayan. Siguro for me, like what he said, yung about growing up. Siguro it's really a part of a relationship na mag-grow talaga kayo. Parang yun yung pinaka-importante kasi relationship isn't just about the happy moments. Yung parang nandun kayo lagi sa highs. Kasi pag yun lang yung inaasahan nyo na mangyari sa relationship nyo, parang you will never be ready to enter a relationship. So yun, for me, yun nga, pag-grow din siguro together. Next question. Next question, paano nyo sinusuyo ang isa't isa? Pa-shoutout mga idol. Hello kay Nukong. Hello. So, yun, kumana. paano nyo sinusuyo ang isa't isa? If nag-aaway, kasi para maiwasan yung magsabi ng masasakit na salita, siguro nabibigay mo na ng space. Not Tapos, literal na space, siguro hindi lang. yung parang yung space na hindi lang kayo nag-uusap muna. Parang, pero saglit lang. Saglit lang, hindi Kasi siya space parang, talaga. para lang bumaba yung inis, yun. Pero hindi naman siya yung tipo na lumalagpas na matapos yung isang araw. Kumbaga, naaayos din namin yung problema bago matapos yung araw na yun. Hindi yung parang, mga 5 days, 3 days, ganun. Hindi naman namin Basta, pinapahaba. definitely, sa gabi, mag-uusap na kami yan. Lilinawin lahat ng dapat linawin. Ganun. Saka pinakamaganda sa relationship namin, parehas kami nagsasorry sa isa't isa. Kahit siguro yung isa lang yung talagang may mali. Amin yung isa na may mali siya. Para, alam mo yun. Compromise. Nag-celebrate ba kayo ng Mansari? Hindi. Oh, hindi. Parang, yun nga, since nagsimula yung relationship namin, parang,
parang napag-usapan namin na we shouldn't be celebrating naman every month. Para kasing mas maganda na mas malayo yung gusto nyong Marating. For example, Puro anniversary yung luluk up. Tapos yun, parang pag kunyari, mansari namin for that day, wala lang, just a random day for us. But Pero minsan naman nagbabatihan tayo, uy, October 22. oo, like pag naalala lang, uy, October 22, then yun lang, wala Oo, lang. ganun. So yun. Ito. Ano po feeling ng LDR? Best ka Ate Kai, tas Kuya Jasper makuha. Ako, siguro at first, masasabi ko na may konti talagang adjustment, knowing na starting ng grade 10, may something na sa amin nun. Then we usually after class, nagkikita talaga kami. Halos almost every day. As in, almost every day. Siyempre, yung school ko, sa school niya, mas malapit lang talaga. So, parang nasanay ako na lagi kami nagkikita, ganyan. Tapos then, yun Lagi niya ako nililibre kasi Tapos yun. buraut ako. Tapos yun, dumating yung time na pumunta na nga siya ng Manila. So, sabi ko, it will be an adjustment talaga. At first, mahirap talaga siya. Pero, nasanay din ako knowing na alam ko naman na nag-aaral siya ng mabuti doon. Tapos yun lang. It's not hard, but syempre, it's something na hindi mo madali talagang ma-adjust, but you just have to be understanding. Yeah. So, okay din yun kasi, minsan, mas napapatibay yung foundation niya. Mas malayo kayo kasi mas magkaiba kayo ng environment. Next question. Ay, go. Ito. This is a separate question for the both of you. For Kyla, paano mo na ma-manage o na-handle yung pagiging busy ni Jasper sa b-ball and time para sa inyong dalawa? And for Jasper, paano mo nagagawang pagsabayin yun? Yun lang, God bless. Una. Siguro, paano ko napapagsabay yung b-ball plus yung academics plus yung mga responsibilities ko sa school and sa bahay, tapos yung pagiging kuya, tapos yung pagiging siguro lang masarap din kasi sa feeling na ako pagod ka, tapos alam mo yun, pag may Kyla kasi, katulad ko may Kyla na alam mo yun, in the end of the day, alam mo laging may matatakbuhan ka, ganun. Kaya mas masaya yung ganun, na isa lang yung tinatakbuhan mo, hindi mo dami. Hindi, pero yun nga. Yun yung siguro perks ng pagkakaroon lang ng isa na sure ka na may taong laging nandyan. Parang quality over quantity, gano'n. Na yung taong mahal mo, mahal ka din. Parang nakakawala ng pagod, plus nakaka-boost ng willingness na gumawa. Tapos gumawa ng time para sa amin dalawa. Ganun. Ako naman, paano nga ba na ma-manage despite na busy siya? Knowing na may nagka-basketball, nag-aaral, ganyan. Siguro kasi, one main factor is that you should know how to support your partner. Kasi, if hindi mo siya kayang supportan sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, nandun ka lang lagi sa point na pinipigilan mo siya to the point na masasakal siya kasi he can't do those things na nakapagpasaya sa kanya. And for me kasi parang yun nga, I love supporting him sa lahat. So parang hindi ko inisip na porket may time siya dito or may time siya sa ibang bagay, then sa akin wala. I'm not comparing all those. Kumbaga, I may not be his first priority, but at least alam ko na yung pina-prioritize niya is for his dreams and for all the things that makes him happy. Kaya kumuha kayo talaga ng jowa na, alam mo na. Next. Ito. Mahirap po ba maging magjowa pag sa best friend kayo nag-umpisa? No, hindi. Akin, hindi. Siguro specifically overall, hindi. Hindi, pero parang madami talaga i-adjust. Marami lang talagang i-adjust yun. Yun sa amin, yun nga. Parang
best friends to relationship. Oh, iba Parang talaga. yung nakasanayan namin yung best friend, syempre, there. Yun yung pinag-aawayan natin yan. Oo, yun. Kasi, Yun yung pinag-aawayan namin yan. Pero, ayun, syempre, parang siya, parang ako lagi kasi yung wala, okay. Kaya parang siya, lagi na lang na mapagpatawad, ganyan. Parang wala ako intindihin na, okay, nag-adjust kami, ganyan. Kaya, in the end, we're strong. Kasi nga, alam niya yung flaws ko, and alam ko yung flaws niya. Ito. Last 3 questions. Pag mainit po ulo ng isa't isa, what do you do to ease each other's mood? ako muna. Siya kasi yung tipo na hindi talaga nagagalit. In literal. Sobra talaga. Hindi sobrang bibihira mo lang siguro. Magagalit lang yan sa akin pag hindi ako kumain. Yung mga ganang bagay lang. Pero hindi hindi talaga talaga siya nagagalit. nagagalit. Kaya yun. Sa kanya naman siguro ayun, yung ito, nakapati lang namin. Hindi, yung pupuntahan ko siya dito kahit wala akong dala or whatsoever. Parang mas okay na yung ako lang yung parang magkaayos. Ako lang yung pupunta dito, ganun. Parang okay na yun. Maging okay na kami, mag-usap kami, ganun. Sunod. Last 2. What's the most important thing to consider when you enter a relationship? Siguro sa akin yung pagpa-priority. Kasi nga, yun yung kasi kadalasan na pinag-aawayan na marami na, uy, naman yung basketball, huwag na kumain. Pero hindi naman, like, alam mo naman yung tao may dream, supportahan mo na lang, huwag mo siya ilangin pababa. Pangit kasi na, uy, nagka-jowa, hindi na, nawala sa focus, di ba? Mas maganda yun, nagka-jowa, mas gumaling, di ba? Para positive lang. Ayun. For me, important thing to consider when you enter a relationship. Siguro for me, yung flaws ng tao. Ayun, ang tagal bago pumasok sa isip ko kung ano yun. But for me, the flaws, yun, like what I've always told him, I don't want him to be perfect. Like, Ayun. parang, I want him to be who he really is. And yun, ako and siya, we both have flaws and hindi dapat tanggapin namin yun. Like, you should respect yung decisions ng isa and hindi lang yung decisions mo. Yeah. Tapos yun, parang I want him to be himself and ganun din sa akin. So, parang kung ano na talaga siya before, parang you don't have to change because of me. Mahirap kasi pag dinedictate lahat, nagiging robot ka na. Kasi mahirap yung pag nagiging robot ka na, parang mas hindi pa niya na-appreciate yung mga ginagawa mo kasi sinabi na niya. Yun yung lagi yung sinasabi. So, last question. For the last question. What do you do pag may nagseselos? Ikaw magsagot. Yun nga. Ano lang, i-adjust lang. Kuwari, may mga ayaw siya. Eto, busog ako. Wag mo nagagawin ulit. Kasi pag ginawa mo yun, parang pinapa-feel mo lang sa kanya na hindi siya enough. Kasi parang ganun yung mga babae, mabilis na mag-overthink. Tapos, pag nag-overthink sila, hindi na nawawala sa isip nila yung mga ganung bagay. Kaya, yung babae dapat iniingatan. Ito pala yung Ayun, ikaw nun. Para sa isang babae, paano mo ginagawa pag nagsiselos yung isang lalaki? Yun, adjustment din. Siguro you just have to consider your partner's feelings kasi magkakaiba tayo ng emotions eh. So, you just have to respect kung ano yung tingin niya sa isang bagay. And you have to find ways on how to fix that. Kasi pag hindi mo inayos agad yun, it will lead to something more bigger problem. Something bad. Ganun. So, you just have to adjust siguro. Sa And be kakainin yung pride. understanding.
Kasi nakakasira talaga ng relationship yung pride. Kaya kakainin. Meron pa akong mga tanong nun before pero na-delete. Ang naalala ko lang nun, i-post ko daw yung first picture natin together. I will just insert it here. Eto. Here. Here. Yun. Yun lang. So yun lang. Yun lang. Thank you guys for watching. And if you want us to make more videos, just comment down below. Kain na kami. Mga Kain na videos kami. na Thank you, tita. kung ano yung mga videos na gusto niyo pang gawin namin together. So, yun. Thank you guys for watching and I will see you on my next vlog. Peace! Yeah! Bye! Pindutin mo.